Magandang araw po sa ating lahat. Dahil dito po ay maaga pa, uminom muna ako ng tubig at pagkatapos nagluluto na naman ako dito ng aming almusal at sardinas. At yung mga anak ko ay meatloaf na itlog at may ketchup. Itong star na meatloaf ay mura po ito at marami pa po. Mura lang po ito sa grocery, siguro wala pa 20, 19 lang po. Kaya ito yung binibili ko pag gusto ng mga bata ang ganitong ulam. Bago po ang lahat, siyempre bubuksan muna natin ang ating meatloaf. At dito nga part, talagang dahan-dahan tayo, baka masugat. Para po sa akin, wala po kaming abridor. Nasira na po ang aming abridor, kaya ang ginamit ko ay gunting po, nga may kasamang abridor. Buksan ko na pala ito, kaya dinudukot ko lang ito sa kutsilyo para matanggal ang laman. Tapos pag ginihiwa ko po ito guys, marami na po, kasya na po sa mga anak ko. Ito po yung almusal namin sa mga anak ko, sa akin sardinas. Pero kung may ulam naman natira kagabi, yun yung uulamin namin, kaso lang walang natira po. Naubos namin kagabi. Pero minsan lang po kami nag-uulam nito. Kadalasan talaga sabaw na may gulay. Pero yung mga anak ko, minsan nagre-request sila ng ganitong ulam. Hindi naman po ito nakakasama pag isang bisis lang sa isang araw. Pag mag-ulam po kami nito, ay bandang gabi ay siyempre sabaw na naman nga with gulay. Hinaluan ko pala ito ng itlog para hindi magdidikit sa kawali. Diba guys, marami na pag nahihiwa na siya. Maliit lang siya nga lata, pero pag nahihiwa siya na marami. Siksik po ito sa laman. Hindi po ito sponsor ha, pero Star Meatloaf, baka naman padala kayo dito ng isang kahon. Hahaha, biro lang po. Nilabas ko na dito ang aking mahiwagang kawali. Nilagyan ko na pala ito ng mantika at pinakulo na po. Hinuhulog ko na isa-isa yung meatloaf. Pero ikwento ko sa inyo guys, itong kawali na to ay lumang-luma na po. Kung ilang taon kami nagsasama ng aking asawa, ganun din po ito katagal. Binili po namin to nung wala pa po kaming anak. Ngayon, yung panganay ko po ay 18 years old na. Kaya 18 years na po itong kawali na to sa amin. Kaya ganito na talaga yung hitsura niya. Hindi po ito matatanggal yung mga itim-itim niya. Bali nakadikit na po ito sa kawali. Dahil po luma na siya. Pero pwede pa naman siyang gamitin at wala pang butas. Kaya ito muna ang ginamit namin dahil wala pa din kami pambili ng mga bago. Balang araw na lang po, mag-iipon muna. Binabaliktad-baliktad ko na pala dito. Madali lang kasi siya maluto. Pag nagiging golden brown na po, ay pwede na po itong haunin. Kasi baka masunog. Kaya ko siya nilalagyan ng itlog para maging crispy po siya. Pero sa probinsya po namin, tuwing nagiinuman po sila, ginawa po nila itong pulutan. Kahit hindi na po lulutuin, ay okay lang po. Wala naman po akong naririnig nga may na sakit ang tiyan. Ayun guys, luto na pala dito. Hindi na lang ang aking piprituhin. Sa 2 lata ng meatloaf ay marami na po akong nahiwa. Siguro pwede makakain dito ang 7 katao. Matipid din pala ito nga ulam. Sa kulang po sa budget dyan ay pwede na po ito nga ulam. Kaya lang po, hindi pa lagi-lagi kasi masama po ang prito sa katawan natin. Luto na din pala ang ating kanin. Napakasarap nito guys, lalo na po pag bagong saing. Puting-puti po ang bigas namin pero 54 lang po ang kilo niyan. Tinanggal ko na dito ang meatloaf kasi nag-color brown na siya. Baka masunog. Tama na po itong ganitong color. Brown, crispy po ito. Masarap to lalo na pag sausawan ay ketchup. Tapos bagong-bagong kanin. Ako, napakasarap ang kain ng mga bata dito. Ito pala ang naluto ko, marami, sa 2 lata ng meatloaf. Pero dati nung maliit ako, hindi ako nakakatikim ng ganitong ulam. Nagsandok na pala ako dito ng kanin.
Masarap kasi sa kanin ang bagong saing. Lalo na kung may ulcer po kayo. Dapat ang kakainin nyo po ay bagong saing na kanin. Ako po guys ay may ulcer. Kaya ang kinakain ko ay bagong saing na kanin. Hindi po sumasakit ang tiyan ko kahit madami po ang kakainin ko. Pero yung bahaw po, yung ibig kong sabihin yung kaning lamig. Pag yun po ang kakainin ko, ay maparami ako ng kain, ay sumasakit po ang tiyan ko. Kaya naisip ko po, kung may ulcer po ang tiyan natin, ang bagay po nating kainin ay mainit pa, yung bagong saing na kanin. Kasi malambot po ito at hindi mahirapan pagtunaw ang ating bituka. Ayun guys, kakain na po kami. Thank you Lord sa pagkain. Ito pala yung anak kong mahiyain. Ayaw talaga niya magpakita sa kamera. At ito naman ang pagkain ko. Hindi mawala talaga sa akin ang sawsawan na sili. At may konting gulay ako nga natira. Kinain ko na din po. At itong anak ko, nagpaluto siya ng Quaker Oats. BGR. Gusto kasi niya ang Quaker Oats kasi parang lugaw. Yung anak ko po kasi nga si Baby GR, wala po siyang ngipin. May ngipin siya, kaya lang po nasisira sa kakakain po niya ng candy. Minsan po hindi siya nagtututbrush, kaya nasira po yung ngipin niya. Kaya ang gusto po niya kainin ay mga malalambot, kagaya ng Quaker Oats. At kahit mga lugaw po, or kaya mga tinapay na malalambot. At itong Quaker Oats din guys, maganda din po ito sa tiyan po natin. Dati po yung asawa ko ay masakit po ang tiyan niya, nangangasim. Ito po ang lagi niyang kinakain, natatanggal po yung sakit sa tiyan niya. Minsan din po pag walang bagong saing, ito po ang kinakain ko. Maganda po talaga ito sa tiyan natin. Timplahan nyo lang po ito, kagaya ng asukar, at kung may gatas naman ay lagyan po ng gatas para malasa po siya. Dati po, nung dalaga pa po ako, nag-alaga po ako ng matanda. Yung alaga ko ng matanda ay 80 mahigit na po ang edad niya. Kaya ito po ang lagi niyang kinakain. At pwede din pala ito sa matatanda. Kasi ito po yung laging kinakain ng alaga ko dati. Basta yung mahina po yung panunaw sa tiyan, ito po ang kakainin nyo. Maganda po to sa ating tiyan. Yung ang iba po ay hinahaluan po niya ng nilagang egg. Masarap din po ito. Para po siyang lugaw. Ang gusto ko pala dito pag ganitong loto ay hindi masyadong malapot. Yung tamang-tama lang po siya. Kaya dinagdagan ko po siya ng tubig. I-flex ko pala sa inyo guys, ang tanim ko sa taas nga pinutol ko na kay mahaba na po. Dahil laking probinsya po ako at mahilig po ako magtanim-tanim. Kaya kung magluto ako ng munggo, hindi na po ako bibili ng mga gulay. Kaya napakamahal ang gulay. Kagaya ng malunggay at alokbati. Luto na pala dito yung Quaker Oats. Kaya kumuha na din pala ako dito ng konti para sa akin. At kumain na din pala kanina si Baby GR. Ito po ang natira. Kaya ako na lang kakain. Tinimplahan ko na pala dito ng asukar. At may konti kaming gatas ay hinahalo ko na din para malasa siya. Masarap din po to kainin pag bagong luto. Mainit-init pa po. Masarap po ito sa tiyan natin. Pasensya na po, ulit-ulit ako. Inihalo ko na dito yung gatas at sugar. Pero dati nung dalaga pa po ako, hindi po ako kumakain ito. Kasi ang akala ko pang matanda lang po ito nga pagkain. Pero ngayon po, nag-aasawa na po ako. Yung mister ko kasi mahilig siya bumili ng ganitong pagkain. Kaya nung na-try ko na pong kainin ay masarap pala. Ihulog ko na pala dito ang gulay sa aking nilotong munggo. Itong gulay na to guys, ito yung pinutol ko kanina. Kaya hinalo ko po sa munggo. At nagprito din pala ako dito ng isda. Kasi yung mister ko kasi ay mahilig siya sa pritong isda. Lalo na po kung may sabaw ang aming ulam. Gusto niya may kapartner na isda. Thank you for watching guys. God bless po sa ating lahat.